Ngunit imbis na makinig, hindi siya nagpatinag at agad na ipinasok sa kanyang silid ang dalagang inaapoy ng lagnat. Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na tiyak nakapupulutan nyo ng aral at kukurot sa inyong mga puso. Tunghayan natin ang kwento ng isang lalaki na may napakabuting puso. Halina't sama-sama nating panoodin. Hoy pare, saglit. Itabi mo muna itong sasakyan. Utos ni Wilbert sa kanyang kaibigan nang may makitang pulubing walang saplot. Isang araw nang sumabay siya rito pauwi galing trabaho. Ano na naman bang nakita mo ha? Masungit na sagot ng kanyang kaibigan habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. May isang babaeng walang saplot doon sa tapat ng convenience store. Nakakaawa naman, sagot niya dahilan upang mapatawa ito habang umiiling-iling. Naku pare, tigilan mo na yung kalambutan ng puso mo. Nakakailang beses ka nang nadukutan nang dahil sa pulubing tinutulungan mo. Baka mamaya, teknik lang yan ng babaeng yan para makahuthot ng pera. Sabi pa nito habang siya'y palinga-linga sa babaeng iyon. Kahit na, itabi mo na, nakakaawa talaga eh. Tinitingnan siya ng mga lalaking nakatambay doon, giit niya. Naku, bahala ka nga dyan sa buhay mo. Hindi ka na natuto sa pagtulong sa mga kawatan na yan. Huwag kang iiyak-iyak sa akin sa bahay kapag nawala na naman ang wallet mo ha. Halos lahat ata ng sweldo mo, pinadukot mo na sa mga yan, panakot nito sa kanya. Oo na, sige na, itabi mo na ako, mauna ka nang umuwi. Tugon niya, dahilan upang tuluyan siyang ibaba ng kanyang kaibigan, saka siya tumakbo patungo sa naturang dalaga. May pusong mamon ang binatang si Wilbert. Kung ang ibang binatay matikas at walang pakialam sa mga taong nanlilimos sa kalsada, siya na may todo bigay sa mga ito. Mapasarili man niyang inumin o pagkain, ibibigay niya pa sa mga ito kapag may nakita siyang pulubi. Sa katunayan nga, ilang beses na siyang nauutakan ng mga ito. Sa tuwing siya kasi tumutulong, labis na saya ang nararamdaman niya, dahilan upang mawaglit sa isipan niyang maging alerto, at dito na nakukuha ng ibang pulubing kawatan ang kanyang wallet. At kung minsan pa nga ay ang kanyang cellphone. Dahilan upang labis na siyang pigilan ng kaibigan na kasama niya sa inuupahang bahay sa Maynila. Bukod kasi sa nakikita nito kung paano siya manlumo sa tuwing nananakawan, sa tagal niya na sa trabaho, kahit isang gamit para sa sarili, wala pa siyang napupundar. Dahilan upang labis siyang pigilan at pangaralan ito. Ngunit makailang beses man siya nitong pangaralan na mag-ingat sa mga tinutulungang pulubi, hindi pa rin siya mapigilan nito sa tuwing iiral ang kanyang pagiging matulungin. Noong araw na yon, pagkarating niya sa naturang convenience store, kung nasaan ang walang saplot na babae, agad niyang hinubad ang jacket na suot niya upang itaklob dito. Nang sumagi pa ang balat niya sa dalaga, naramdaman niyang mainit ito at tila may lagnat, dahilan upang magpasya siyang iuwi ito sa bahay na inuupahan nilang magkaibigan. Naku naman Wilbert, hanggang dito sa bahay dinala mo yan. Eh hindi nga natin kilala yan, baka mamaya magnanakaw pala yan. Pakalat-kalat pa naman ang mga gamit at pera ko sa buong bahay, sigaw ng kanyang kaibigan sa kanya. Ngunit imbis na makinig, hindi siya nagpatinag at agad na ipinasok sa kanyang silid ang dalagang inaapoy ng lagnat. Pinunasan niya ito ng basang bimpo upang matanggal ang dumi sa katawan at upang gumaan kahit papaano ang pakiramdam nito. Pagkatapos, agad niya itong binihisan at hiniga sa kanyang kama. Pinakain niya rin ito ng tira niyang pagkain at pinainom ng gamot na padala ng kanyang ina mula probinsya. Maya-maya, habang tinitingnan niya ang temperatura ng babaeng ito, biglang pumasok sa kanyang silid ang kanyang kaibigan. Hinawi nito ang buhok na natatakpan ng mukha ng naturang dalaga at sabi na
Saka ito humangos palabas dahilan upang siya'y magtaka at sundan ito. Pare, pasensya ka na talaga, pangako. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil agad itong nagsalita. Naku pare, may mabuti rin pala talagang dulot ang pagiging matulungin mo, sambit nito dahilan upang lalo siyang magtaka. Anong pinagsasasabi mo dyan? Tanong niya, saka ipinakita ng kaibigan ang litrato ng naturang babae na tila pinaghahanap ng mayayaman nitong mga magulang. At mayroong pabuyang nakalaan kung sino ang makatatagpo dito. Naku, kung totoo man yan, hindi ko rin kukunin ang pabuya. Bukal sa loob ko ang pagtulong at ayoko ng kapalit, sambit niya pa. Napakabuti mo talaga, sigurado akong matutuwa ang mga magulang ko, sabat ng naturang dalaga dahilan upang siya'y magulat. Doon na niya na lamang may dumukot pala sa dalagang ito at nakatakas lamang nang ito'y pagsasamantalahan na. Dahil nga galing probinsya, hindi nito alam kung paano umuwi kaya minabuting sa lansangan manirahan kahit walang saplot. Habang sila'y nagkwekwentuhan, tinawagan na pala ng kaibigan niya ang numero ng mga magulang nito dahilan upang isang araw na lang ang lumipas matunto na ito ng kanyang mga magulang. Labis-labis ang pasasalamat ng mga ito sa kanya dahilan upang bigyan siya ng malaking pabuya. Ayaw niya mang tanggapin, nagpumilit ang mga magulang nito dahilan upang sa isang iglap gumaan ang buhay niya at magpatuloy pa rin sa pagtulong sa mga pulubi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sa video na inyong napanood, may mga tao pa din talagang handang tumulong kahit walang iniintay na kapalit. Sa kwento ng buhay ni Wilbert, naging sulit lahat ng tulong na ginawa niya sa dalaga dahil sa binigay sa kanyang pabuya ng ama nito.